So, nasa pangatlong installment na po tayo ng ating series na Jonah. And konting recap lang, yung first week, napag-aralan natin kung paano tumakbo si Jonah sa Panginoon nung siya'y tinawag. Ayaw niya rin talaga na mapunta sa Nineveh dahil alam niya ang Panginoon is so gracious, is so loving God at alam niyang papatawarin ng Panginoon ang mga taong magre-repent sa Kanya. Amen? So kaya tumakbo siya palayo, sumakay siya ng barko, nagkaroon ng malakas na bagyo, tinapon siya, kumalma ang dagat, napunta siya sa ilalim ng tubig, at doon ay linunok po siya. And last Sunday, ang ating series, ang ating topic number 2, natutunan natin in Book of Jonah chapter 2, na hindi naging hadlang yung waiting season ni Jonah para lalo siyang lumalim. Dito ay nanalangin po siya. Dito ay nagpuri siya kahit wala pang solusyon doon sa problema niya dahil nasa loob na po siya ng malaking fish. Nasa belly na siya ng big fish. At dito po ay niremind tayo ng Panginoon na napaka-importante sa buhay natin bilang mga Kristiyano na babad tayo sa panalangin. Na higit na sa pag-aantay natin, higit na kung ano man yung mga ginagawa natin, ang inuuna natin ay ang ating panalangin sa Panginoon. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, kumusta ang buhay panalangin mo? Amen? Sa mga nanonood online, we pray na buhay po ang panalangin natin araw-araw, hindi lang sa oras na mga may pangangailangan tayo. At dito, natutunan din natin na nagkaroon ng recommitment ng vows si Jonah. At dahil nakita ng Diyos yung kanyang pagsisisi at ang kanyang pagpuri sa Panginoon, dinala siya kung dapat saan siya dadalhin. At ngayong araw po na to, yun ang ating pag-uusapan. We will be focusing on Jonah chapter 3. But before we go on that, tanong ko lang sa inyo, sino dito yung gusto nyo magkaroon ng second chance? Diba? Pwedeng second chance sa school, bumagsak ka sa exam, bumagsak ka sa kung ano man. Sana yung may chance uli para mabigyan uli ako ng teacher na pwedeng makahabol. Amen? Sana pumasa uli ako pagka nabigyan ako ng chance. Pero alam naman nating lahat na napaka-imposible na may mga teacher na hindi nagbibigay ng second chance. Amen? Pwede rin sa trabaho, pag nagkamali ka ng desisyon mo, nagkamali ka ng pinasa mong report, nagkamali ka ng ginawa mo sa work mo, hindi naman pwedeng sorry lang eh. Diba? Sana may rewind button. Amen? Yung parang sana may rewind button, gagalingan ko na lalo. Hindi na ako malilate. Hindi na ako magpupuro cellphone. Amen? Or pwede rin sa relationship. Hello? Yung nasaktan ka ng mahal mo or nasaktan mo yung mahal mo, tapos huli na ang lahat nung na-realize mo na, sana pala di ko ginawa. Sana mabigyan niya ako ng second chance. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magdamot sa second chance. Ang katotohanan po mga kapatid, lahat po tayo, we all mess up in some way. Sa decision natin, sa kilos natin, even sa mga pananalita natin. But the good news today, ang ating pag-aaralan, ang ating matututunan ngayon, God is a God of a second chance. Everybody say, God is a God of a second chance. Kaya po yung nakita natin sa buhay po ni Jonah, mula nung pagtakbo niya sa Panginoon hanggang sa buhay panalangin niya, siya ay binalik ng Panginoon. At babasahin po natin ang Jonah chapter 3 verse 1 to 3. Sabi po dito, Then the Lord spoke to Jonah a second time. Ano yung simula ng verse 1 ng chapter 1? Diba, nangusap ang Diyos kay Jonah dahil may inutos siya. Ano yung inutos? Pumunta sa Nineveh. Pero tumakbo siya palayo, ang daming nangyari sa buhay niya, pero nung na-reinstate ng Panginoon yung purpose and calling niya, sabi ng Lord sa nabasa natin sa Jonah chapter 3 verse 1, Then the Lord spoke to Jonah a second time. Second time. Everybody say second time. Get up and go to the great city of Nineveh and deliver a message I given to you.
This time, Jonah obeyed the Lord what God has commanded him. At pumunta po siya sa Nineveh, in a large city. It took days para po ipamahagi kung ano yung dapat niyang ipamahagi. And to be honest, it's so hard na, alam mo, minsan sa buhay po natin, huli na natin natututunan yung mga bagay. Dahil sa pagsisisi, no? Pero minsan, hindi dumadating yung second chances na inaantay natin. Minsan, walang option na pwedeng mag-rewind. Pwedeng ibalik. Minsan, yung mga salitang nabibitawan natin na kahit hindi naman natin meant, pag nabitawan natin at nakasakit tayo sa kapwa natin, hindi na natin Kaya nga po maging maingat tayo sa pananalita, sa mga pinopost natin. Lalo na sa mga mag-asawa dyan. Ingat po tayo sa mga pinopost natin. Lalo na pag nag-aaway kayo. Pag lahat pinopost mo sa social media online, lahat po yan nababasa ng buong mundo. Magbati man kayo ng asawa mo sa mata ng mga nakabasa, hindi na maganda ang relasyon ninyo. Amen? Kaya piliin po natin dahil sa totoong buhay, walang reset button. Walang rewind. Hindi na pwedeng bumalik pag nabitawan, pag nagawa, pag nabanggit. Amen? Pero today, God is a God of a second chance. Amen? Ako po, pwedeng hindi ko kayo mabigyan ng second chance. Yung katabi mo, pwedeng hindi mo yan mabigyan ng second chance. Pero ang Diyos, siya po ay nagbibigay ng mga second chances sa mga taong handang sumunod sa Kanya. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Madalas kasi nagko-complain tayo sa mga bagay na nangyayari. Imbes na, Lord, ano yung matututunan ko para maging better ako? We complain to God. No, hindi po laging may second chances. Hindi laging may pangalawang pagkakataon. Amen? Pero we always make sure that nagiging better tayo. Na pag nangyari uli ito, hindi yung parang mag-i-stumble ka uli kung paano nangyari ano nakaraan. Kung di dapat, mas magiging better ka this time. Amen? So kung handa na po kayo ngayon, pag-aralan po natin ang Jonah chapter 3. At ang ating title po for this day is When God Says Continue. Everybody say, when God say continue. So pag sinabi ng Panginoon na tayo ay magpatuloy, tayo ay hihinto, tayo po ay magpapatuloy. Sabi po sa Jonah chapter 3 verse 1, yung nabasa natin kanina, the Lord spoke again to Jonah for a second time around. Sa muli, pagkakataon na binigay sa kanya ng Panginoon. Dahil yung unang chance na binigay sa kanya ng Panginoon, siya po ay tumakbo. Siya po ay nagpabebe. Habulin mo muna ako, Lord. Okay, hindi ako habol sa'yo, itong malaking isda. Di ba? Minsan, yung mga resulta ng pagtakbo natin sa Panginoon, it costs us so much. Amen? Dahil it costs us so much, nagkakaroon ng matinding pagsubok po sa buhay natin. But God is a God who gives second chance. That's why, nung pinanish niya si Jonah sa pamamagitan ng mga naranasan niya, ng pagtakbo niya sa Panginoon, tinapon siya sa dagat, nilunok siya ng malaking isda. But Jonah learned to go back and remember that God is a faithful God. That's why niluto niya yung sitwasyon na meron siya sa loob ng tiyan ng isda sa pananalangin. And after that, God delivered him kung saan siya dapat pupunta. And so, for the second time, the word of the Lord came to Jonah. How many of us na grateful tayo pag nakakaranas ng second chances? Parang ayaw nyo Amen? Parang galit pa kayo Lo, ito na naman. Di ba? We are so grateful pag nagkakaroon po tayo ng second chance. Amen? We serve a God na hindi lang tinatawag ka para maglingkod sa Kanya, kundi tinatawag ka niya muli, araw-araw. Dahil pagkatapos nito, pwedeng tumakbo na naman tayo palayo sa Panginoon.
Dahil after natin may empowered, minsan ang dami natin natututunan, empowered tayo, feeling empowered tayo sa mga preaching, sa worship songs. And then after neto, we run again to God. Amen? We run away again to God. Amen? Lumalayo tayo. Our God is a God of a second chance. The entire of the Bible contains the story po. Kung titignan nyo po yung Bible, most of it, pinapakita ng Panginoon yung second chance. Remember when Adam and Eve nagkaroon po ng pagkakasala, anong binigay sa kanila ng Panginoon? Binigyan sila ng panibagong pagkakataon. Binalutan po sila ng saplot ng Panginoon galing sa alay, galing sa balat ng hayop. Sila po ay binalutan ng Panginoon sa kahihiyan na tinatago nila sa Diyos. But again, God is a God of a second chance, pero laging meron tayong kailangan pagbayarang consequences. Amen? When Moses murdered a man, he ran away and hid from God. And God gave him a second chance through burning bush at siya po ay kinatagpo uli ng Panginoon. And He used Moses para palayain po ang mga Israelita sa pagkakakulong nila. Amen? Even Peter denied God 3 times. Not once, not twice, but 3 times dinenied niya ang Panginoon. But God forgave him and used him to build the first century church, na the early church na tinayo. Mababasa po natin yan sa Bible. Lahat po yan, kung titignan nyo, God is a God who give a second chance. Laging ito po ang disenyo at ang kaparaanan ng Panginoon. So if you think your current situation right now is hopeless, it's not worth to continue, siguro kailangan mo mag-isip uli. Kung tingin mo yung sitwasyon mo ngayon ay wala ng pag-asa, kung tingin mo yung sitwasyon mo ngayon ay hanggang dito ka na lang, I suggest you need to rethink again. Because I know God will give you another chance to be better. Like Jonah, we can save ourselves, only God can. But God is not done with you yet. Hindi pa tapos ang Panginoon. Pwede naman tapos na yung buhay ni Jonah nung nilunok siya ng isda eh. Pero hindi pa tapos ang Panginoon sa kanya. Amen? Kagaya ng sitwasyon mo ngayon, mukhang hopeless na, mukhang wala ng pag-asa, pero hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Kaya kung tingin mo wala ng paraan, wala ng daan, God will make a way. Even there seems to be no way, gagawa at gagawa ang paraan ng Panginoon sa buhay mo para makaalis ka sa sitwasyon na yan. And He always give you a chance. Parang hindi kayo masaya dun. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magalak ka. Kasi kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Basahin po natin in Titus chapter 3 verse 5. He saved us not because the righteous things we have done, but because of His mercy. Unang-una pa lang, hindi na tayo qualify sa mata ng marami, sa mga kasalanan na nagagawa natin, sa mga pagkukulang natin. But God is a God of mercy. That's why He gave His only Son for us to be redeemed. Amen? Na kahit hindi tayo pasok sa pamantayan ng iba, na kahit hindi ka qualified sa standard, God is looking at you right now at nakikita ka niya ng higit sa kung ano yung nakikita mo sa sarili mo. You are more than able. You are chosen. And you are more than enough in His eyes dahil meron kang kailangan gawin. Meron kang tungkulin na kailangan mong masimulan. Hindi mo man nagawa to last year or 5 years ago or last month or last 5 months, God is giving you another chance today. Now, maybe it's about time na kung ano yung inuutos ng Diyos sa'yo ay simulan mo na muli. Amen? People may give up on us, but God mercies never runs out. Kahit nga tayo, sinusukuan natin ang sarili natin. Amen? Pero ang Diyos, ni kailanman hindi tayo sinukuan. When failures define us, God's grace give us another opportunity to rise again. Pastor, ang daling sabihin, sa totoo lang po. Pero pag tayo na po ang nakaharap sa mga pagsubok, pag tayo na po nakaharap sa mga impossible things,
ang dali po nating mag-alala, ang dali po nating sumuko. Pero take heart, the Lord is looking at us. Lagi natin siyang kasama na, anak, okay lang yan. Minsan, inaalaw ng Lord na madapa tayo para tumibay lalo yung tuhod natin. Minsan, inaalaw ng Lord na yung pagkatapa natin. Sabi ng Lord, nandiyan lang siya, ba't hindi niya ako binangon? Kasi gusto niya matuto tayong bumangon para magkaroon ng lakas yung tuhod, yung katawan, yung puso. Magkaroon tayo ng endurance to continue. Because as long as we live in this world, laging may tribulation, laging may challenges. Hindi mawawala. Kung habang buhay, gumagapang lang tayo, paano tayo mabubuhay at magpapatuloy? Paano tayo mabibigyan ng pag-asa araw-araw at magiging pag-asa rin sa iba kung tayo mismo hindi natin kayang buhatin ang sarili natin? Amen? So, hindi tayo nagiging, kumbaga, pinagtatawanan ng Lord pag nadadapa tayo kasi kailangan matuto tayo, mas maging matibay tayo, mas maging malakas tayo dahil yung pagdadalan sa'yo ng Lord ay higit na mas mahina sa atin. Ay higit na kailangan ng assistant natin. And how can we assess people na dadalhin ng Lord kung tayo mismo mahina? Amen? Paano ka magiging tulong sa gawain kung sarili mo mismo hindi mo matulungan? Amen? There are things na kailangan natin eh. Alam natin lahat kaya ni Lord. Pero God allows something in our lives na tayo mismo ang kailangan matuto. Na tayo mismo yung kailangan matutong lumakad, umabot, magsalita, at maging malakas. Hindi lang for our own sake. Baka ikaw yung kailangan ng pamilya mo, manindigan sa pamilyang to dahil darating ang araw, ikaw ang magiging guide nila patungo sa katotohanan, sa salvation na binibigay ng Panginoon. Pwedeng ikaw din ang pag-asa ng mga kaibigan mong wala ng pag-asa. Pwedeng sa mga ka-workmates mo, sa school mo, at sa lahat ng ginagawa mo, hayaan mong maging ilaw ka at asin ng mundong to. And how can you be a light of this world kung pundido tayo? Amen? May nagtanong sa akin noong nakaraan, Pastor, bakit po ba may mga natitisod? Unang-una dahil tao tayo. Pangalawa, lagi tayong tumitingin sa kapwa natin tao. Because if you are a Christian, you are holding the light. At ang taong may hawak ng ilaw ay nakikita niya ang dadaanan niya. Amen? Ibig sabihin, naiilawan mo kung may kailangan kang iwasan. Naiilawan mo kung may kailangan kang hakbangan. Naiilawan mo kung kailan kailangan mo tumakbo palayo. Naiilawan mo kung kailan dapat sukin. Amen? Dahil hindi lang tayo ang may hawak ng ilaw na yun. Our source is God. At sana maging instrumento po ang bawat isa. So kung tingin mo, pundido, wala kang lasa, hindi ka mukhang salt, paminta ka, or kung ano man yung tingin mo sa sarili mo. But today is clear. God is telling you today, He is giving you a chance. Now God has given us a chance like kung ano yung ginawa ni Jonah, there is call to act. Hindi pwedeng pag binigyan ka ng chance ay wala kang action na gagawin. Amen? Hindi pwedeng pag binigyan ka ng chance, ang laging kaakibat po ng chance na binibigay ng Lord is decision. So if God give you a chance, you need to decide. Kailangan mong magdesisyon kung gagawin mo na to ngayon. At pag tinawag ka ng Panginoon, kagaya po sa Jonah chapter 3 verse 2, sabi sa kanya ng Panginoon, "Get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given to you." Sabi po sa Hebrew word na get up and go, ang sabi po dito ay kwam yalak. Kwam yalak. Everybody say kwam yalak. Kwam yalak. Parang yung binamit lang siya ng isda. Kwam yalak. Di ba? Ang ibig sabihin po, yun po ang ibig sabihin neto sa Hebrew. No? Go now, go immediately, go today. Hindi yung later, Lord, bukas na lang, pag may lakas na ako, pag may pera na ako, wait. Hindi po yun. Ibig sabihin, pag sinabi ng Lord na go now, now, as in now. Sige nga, pag nag-go now ako, everybody stand up. Go now. Ang bagal. Upuli kayo. Upuli kayo. Ulit. Pag sinabi natin, go now, baliktad si Boji.
O, mabagal pa rin. Upo uli kayo. Go now! Yun. May urgency. Upo na tayo. May urgency. Hindi pa bebe. Oh, anak, punta ka doon. Ikaw muna ang mamanalangin. Later na, Lord. Ayan na, yung mahilig magmamaya na. Wait lang. Si Kylie, wait. Yung puro tayo mamaya. Pero pag sinabi ng Panginoon na go now, pag may pinagawa ang Panginoon sa inyo, mga kapatid, to be honest, isa po ito sa pinaka-pinapractice ko ngayon. Kasi I've witnessed myself fail na ang dami niyang pinapagawa, pero unahin ko muna kung ano yung priority ko. Dahil hindi ko siya priority, ang dami kong ginagawa. So, nagiging less priority ko ang mga pinapagawa ng Lord. Pero once na miss mo yung pinapagawa ng Lord, na miss natin yung pinapagawa ng Lord, ang hirap na minsan maintindihan eh. Sino dito yung pinabili ka sa palengke ng nanay mo? Toyo, patis, suka, bawang paminta, toyo. Ay, may toyo na. Di ba? Di ba? Pero walang listahan. Toyo, patis, suka. Adobo yan, na. Toyo, patis, suka, paminta, bawang, sibuyas, toyo. Pagdating mo doon, ano nga uli yun? Di ba? Pansinin mo, pag inutusan mo yung anak mo or kung sino man inutusan mo, sabi, mamaya na, tapos babalik sa'yo, ano nga uli yun? Pero pag inutusan ka, attentive ka, nakikinig ka sa utos, as in, wala kang hawak na cellphone, Lord, ano yun? Okay, ano pa? Okay, right away, pupunta ako. Pagdating mo sa pinupuntahan mo, hindi ka lang confident, kundi na-deliver mo kung ano yung dapat na inuutos ng Panginoon. Ano yung pinapasabi ng Panginoon. Pwedeng ang tagal nang sinasabi ng Panginoon sa'yo na patawarin mo siya. Bingi-bingihan lang tayo. Nak, patawarin mo na siya. Ha? Ano nga uli yun, Lord? Parang malabo eh. Hindi choppy ang Lord. Hindi blurred ang message ng Lord. Sadyang namimili lang tayo ng susundin. Susundin natin kung ano yung hindi tayo masyadong mako-compromise sa comfort natin. Susundin lang natin kung ano yung sobra. Pero once na pag ang hinihingi na ng Lord, yung mako-compromise na yung sitwasyon natin, mako-compromise na yung time natin, yung skills natin, yung finances natin, Lord, nabibingi ata ako. Amen? Pero pag sinabi ng Panginoon na go up and go, ibig sabihin, wala nang patumpik-tumpik pa. Gagawin natin kung anong pinapagawa ng Panginoon. Whenever God speak to you through His Word, do it now, do it immediately, and do it today. Hindi na natin ipagpapabukas. Hindi na natin ipagmamamaya, kundi gagawin agad natin. Pero wag muna kayo na. Tapusin niyo muna yung preaching. Mamaya, may pinapagawa si Lord. Ayusin ko na yung parking. Hindi po yun, ha? Makinig muna tayo ngayon. When God tells you to forgive, do it now. Hindi mo kailangan maintindihan, parang di nila pa-deserve eh. Kulang pa yung time ko, di pa nga ako nag-heal eh. Sometimes it's not about forgiveness, it's not about freeing those people who hurt you. Sometimes God wants you to forgive them dahil gusto ng Lord makalaya ang puso mo. Amen? Tignan mo nangyayari sa buhay mo ngayon. Hindi ka makatulog. Hindi ka makakain. Diba? So kailangan mong makita na merong magandang plano sa kabila ng bagyo. Maybe this is your big fish, a redirection from God, so you need to learn to pray. Kasi kahit may intindihan mo yan, kung hindi mo naman maalagaan ng sarili mo, paano ka magpapatuloy? Imagine yung sitwasyon ni Jonah, nilunok ka 3 araw, walang tapos pagka-vomit sa'yo, Lord, pwede ba malaway-laway pa? Linis muna ako. Hindi, sabi ng Lord, go now. Malamang amoy isda ka ba nun, no? Malansa pa, Lord? Pwedeng malansa ka pa rin now, pero sabi ng Lord sa'yo, go now.
It doesn't matter kung ano, saan ka galing, kung gaano ka ka-broken, kung gaano ka sakit. But the Lord is telling you right now, go now. It's not for them para makalaya sila sa ginawa nila sa'yo, but for you to be free and continue kung ano ang inuutos ng Lord sa buhay mo. Amen? So the first time, Jonah ran. But second time, he obeyed. Amen? How many of us run to God? And then dumating ka nung inobey mo siya. Mas madali pala pag sumunod ka talaga kay Lord. Diba? Ako po, ang tagal ng taon ng tinakbuhan ko, ang pagkatawag ko bilang pastor. Ang tagal ng panahon na inuuna ko ang mga dapat kong unahin dahil yun yung pangunawa ko na yun yung kailangan. But serving God, it's not, hindi siya yung point na parang uunahin niya rin kung ano yung gusto mo. Pero higit na mas mabuti yung resulta pag siya yung inuna mo. Hindi man nauna yung gusto mo, pero nauuna yung higit na kailangan mo. Yung higit na para sa'yo. Amen? Mayaman ka nga, wala ka namang peace. Ang dami mong ang jowa, patago naman lahat. Amen? Di mo ma-post. Diba? Ang dami mong ang properties. Wala ka namang oras sa sarili mo at sa pamilya mo. Amen? God knows kung ano yung need natin. Hindi lang yung wants. At priority ng Lord kung ano yung kailangan mo. Higit sa anumang worries mo, I'm telling you, you need Him more than anything. More than anyone else. Kaya nga, kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, kaparaanan ng Lord. Yung bagyo, yung malaking isda, malakas na bagyo, kaparaanan ng Lord yan para bumalik ka sa Kanya. Dahil ang tagal mong tinakbuhan. Ang tagal mong tinakbuhan. Pero this time, God is very visual. Na talagang pinapakita niya sa'yo na 5 taon mong tinakbuhan. 10 taon mong tinakbuhan. But right now is so intentional. Amen? Sabi po sa Jonah chapter 3, verse 3 to 4, Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Then the Nineveh, alam niyo po, great city kasi yung Nineveh. So ibig sabihin, hindi siya small town. Thousands of people are there. And to be honest, yung sitwasyon po ni Jonah ay hindi po madali. Dahil nasa territory siya ng mga kaaway. So Jonah is the one man facing an army, the entire city of Nineveh, and he is in danger, to be honest. At tayo po, pag nasa sitwasyon na yon, matatakot tayo. Dahil hindi lang kaliwat kanan, pati yung nasa harap mo, pati yung nasa likod mo, ay pwedeng yan yung mananakit sa'yo, yan yung magtraidor sa'yo, yan yung biglang sasaksak sa'yo. Amen? So, he hated him and he hated them. So, it's a tie. But, even though he didn't like them, he might have thought na pwede siyang patayin ng mga taong to. Pero sa pag-share ng Word of God, alam mo yon, yung wala kang say, kasi nasa territory ka ng talagang sobrang hindi ka familiar sa crowd, os alam mong delikado ka pa, os alam mong i-oppose pa sila, ikikritik ka talaga nila, na pwedeng pag nagturo ka, baka batuhin ka, panain ka, barilin ka, murahin ka, kung ano-ano pa man. Amen? So, kung ako yung nasa sitwasyon niya, di dapat may mga pakulo ako. Dapat may example ako, may pag-giveaway ako, may paraffle ako para makikinig sila sa akin. Kasi nga ito, mga kaaway nila. So, paano siya papakinggan? Isa siyang Israelita, tapos mga Ninevites ka sa kalaban niya, di ba? So, paano siya papakinggan? So, pwede siya mag-isip ng mga pakulo, mga pakana, mga pasampol, para pakinggan siya. Pero alam niyo po ba, hindi po yun yung ginawa ni Jonah. At mula nung chapter 1 to chapter 2 to chapter 3, sa dami ng nangyari,
Ito lang po talaga ang pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Sabi po sa chapter 4, wala siyang pakulo, wala siyang introduction, wala siyang report, wala siyang parang relatable example bago siya magsimula. 8 salita lamang po ang binanggit ni Jonah. Sabi niya dito, 40 more days and Nineveh will be overthrown. After nun, umalis siya. Punta uli siya sa kabilang kanto. 40 more days and Nineveh will be overthrown. Wala siyang point 1, wala siyang point 2, wala siyang point 3, wala siyang closing remarks, wala siyang conclusion. Kung anong sinabi sa kanya ng Panginoon at pinapasabi sa kanya ng Panginoon, yun lang yung sinabi niya. Amen? Direct to the point niyang sinabi. Dahil yun din po yung utos sa kanya ng Panginoon. Sabi sa kanya ng Panginoon, go to the great city of Nineveh and preach against it because it is wicked has come up before me. At pag hindi sila nagbago, paparusahan ko sila. Sabi ng Panginoon. So wala pong ibang preach si Lord, yung hindi siya yung nagsabing, Ninevites, alam ko hindi tayo magkasundo, pero mahal kayo ng Lord. Ako nga, galing ako sa barko na binagyo, tapos tinapon sa dagat, pumasok sa loob ng malaking isda 3 araw, pero mabuti ang Diyos. Pwede niya rin po yung gawin sa inyo. Hindi ganon ang ginawa ni Jonah. Listen to me, 40 days from now, pag hindi kayo nagbago, susupukin kayo ng Panginoon. Then he go to every barangay. Punta siya. Paulit-ulit po siya ng sinasabi. Paulit-ulit siya ng sinasabi. And maybe, kung ikaw, yung tao, yung definition kasi ng Bible, nung inutusan siya, ang Nineveh? Wicked. Sobrang makasalanan na po nila. Hindi sila yung makasalanan lang. May chance pa yan. Sobra na po yung kasalanan nila. Amen? Minsan, hindi natin kailangan yung sobrang habang sermon sa totoo lang. Minsan nga, kahit ilang minuto nagsisermon ng pastor ninyo, minsan isang salita lang yung naiintindihan nyo eh. Minsan nga, wala pa. Joke lang. Diba? Laging may nagmamarka. Amen? But never underestimate God might be doing in someone's life. Sabi siguro nung nagpe-preach si Jonah, kasalanan. Sige, pag di kayo nagbago, 40 days from now, bye. Tapos punta uli siya. Alam mo, wala. Siguro sa isip ni Jonah, walang pag-asa tong mga to. Pero sige, dahil susunod ako, guys, 40 days from now, babay kayo. Babay kayo. Amen? As in, wipe out kayo ni Lord. Kahit anong gawin nyo. So, possible, habang pinipreach niya to, pwedeng, nasa isip niya, hindi ko habaan to. Wala nang example para hindi sila makarelate. Di ba? But never underestimate God's word. Because Jonah preached this very short and very blunt sermon. Alam niyo po ano nangyari? Sabi po sa verse 5, the Ninevites believe God. Ang mga Ninevites po ay naniwala sa Panginoon. How many of us know the difference between believing in God and believing God? Pwedeng, natakot lang sila kaya sila naniwala. Amen? Just because we say we believe in God doesn't mean we believe God. Ulitin ko, it doesn't mean you believe in God. Ibig sabihin, you believe God. Amen? Sabi po sa James chapter 2 verse 19, you believe that there is one God, good, even the demons believe and shudder. Kahit po demonyo naniniwala po sa Panginoon. Amen? You believe in loving God, but you don't believe that God truly loves you.
You believe that God is a loving God, pero minsan nagda-doubt ka kung mahal ka pa ba ng Panginoon. Amen? You believe in God who answer prayers, but you don't believe that He hears our cry pag feeling natin, hindi ina-answer ng Lord yung prayer natin. Don't just believe in Him, but believe Him. Hindi porket yung understanding mo ay yun na yung tingin mo sa Kanya ay yun lang. God is in control. God is always good. Even na kahit na nasa pangit na sitwasyon, madalas kasi ang masakit dito mga kapatid, naniniwala lang tayo sa Kanya pag maganda ang mga nangyayari. Pag may mga sagot sa panalangin. Pero pag sa mga oras na sinusubok tayo, sa mga oras na inuusig tayo, sa mga oras na nanghihina tayo, mas nagiging least yung paniniwala natin sa Kanya. So don't just believe in God, but believe God. Na kahit pangit yung sitwasyon na meron ka, na kahit tingin mo wala ng pag-asa, God sees everything. Na Lord, salamat kung ganito man na nararanasan ko ngayon, I know you prepare something for me. Alam niyo po sa lahat na nangyari na itong mga nagdaang linggo, isa lang ang sigurado ko, hinahanda niya ang overflowing church for greater things. Alam ko may darating na hindi natin sukat na aakalain na kung bakit, kung deserve ba natin, but God is working even He's in silence. Kaya sa mga oras na tahimik ang Diyos, palawakin po natin ang pananampalataya natin. Ibabad natin ang sarili natin sa panalangin. Don't just believe God can, but believe that He will. Maniwala ka na hindi niya lang kaya, kundi alam mo na gagawin talaga niya. Amen? Sabi po sa verse 5 to 6, the Ninevites believed God, a fast was proclaimed, and all of them from the greatest to the least put a sackcloth. Ang sackcloth po ito po ay simbolo ng mga sinusuot nila ng pag nagluluksa. So, ang utos ng Diyos, fasting sila. So, gawin nila to para makita ng Diyos. Kasi pwede naman nating sabihin na, oh my God, 40 days na lang. YOLO tayo, guys. Gawin na natin lahat ng gusto natin, 40 days na lang eh. Di ba? Lahat try na natin, subukan na natin. Lahat ng bawal, tikman na natin. Amen? 40 days na lang, hindi po. At ito po yung dahilan kung bakit pinapunta ng Diyos si Jonah sa Ninevites, na kahit hopeless na tong mga tao na to, na kahit na wala talaga silang pag-asa dahil sa mga kasamaan nila, still, God is a compassionate God. That's why He reached them. And to be honest, tinignan ng Lord kung susunod sila o hindi. When Jonah warning reached to the king of Ninevites, nakarating din po sa hari, pwedeng ipapatay si Jonah eh. Pero alam niyo po ba ang response ng hari? He rose from his throne, took off his royal robe, and covered him with sackcloth and sat down in the dust. Kahit po yung hari, yung pinakamataas na posisyon, yung pinakamay malaking titulo, tinanggal ang anuman nagsisimbolo sa pagiging hari niya at nagsuot ng sackcloth na pagpapakita ng pagpapakumbaba. Minsan kasi sa titulo na nagkakaroon tayo ng pride, nagiging mayabang tayo. So that's why it's a reminder for us na it's not about kung pastor ka man, leader ka man, bishop ka man, still you are a servant of God. And He deserves our worship. Amen? Ito po ay pagpapaalala. And this is the great response. Sa totoo lang po. This is the time na ni-remove niya yung kasalanan niya and cover his life and turn away from the things na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. So what are the things that you need to remove to your life right now? Para makita mo na ang Diyos pa rin ang kailangan masunod, that we need to repent, that we need to ask for forgiveness for our sins. Kailangan po natin makita. Hindi mo makikita yun pag hindi ka minsan napapaalalahanan ng Lord. So kung ano yung para sa Panginoon, isurrender natin sa Panginoon. So this time, remove po natin lahat ng mga pwedeng hadlang. No?
Sabi po din ng king in chapter 8, let everyone call urgently on God. Make sure na lahat ay magfa-fasting. Lahat ay magsisisi. Some of us putting our purpose on hold, thinking that we will be later, gagawin ko na lang to mamaya, gagawin ko na lang to bukas, or saka na lang to, I'm going to do it after ma-experience ko muna mag-party. Lord, susurrender naman ako sa'yo, enjoy ko muna yung buhay ko. Hindi ko pa nararanasan to eh. Lord, maghahanap muna ako ng magandang testimony. Alis muna ako sa'yo. Masyado naman na akong familiar sa Sunday service, sa mga ginagawa. Amen? Tapos babalik ka dito pagka wala na. Naranasan mo na yung mga bagay na, but God is a God of a second chance. Kaya nga sa totoo lang po, itong series na to, sobrang sakit. Dahil ang main character si Lord, ang Jonah tayo. Kagaya ni Jonah, Lord, hindi naman nila deserve ng forgiveness eh. Minsan susunod tayo kahit ayaw natin. Amen? And to be honest, kung masakit na tong chapter 1, 2, 3, antayin niyo chapter 4. Antayin niyo chapter 4. Sobrang sumasalamin si Jonah sa buhay ko at pwedeng sa buhay ng bawat isa. Ang dami pong drama sa buhay ni Jonah, pero sobrang natatawa ako na nasasaktan ako at the same time na-amaze ako. Lalo na sa last topic natin ng chapter 4. So, when God say go now, we need to go now. When God say remove that, you need to remove that. Hindi bukas, hindi kung kailanman, kundi ngayon din. The king tells them to repent. Kahit yung hari, inutusan sila na magsisisi kayo. Turn away from sin and go the right way. Yung inaakala ni Jonah, yung 8 words, hindi magiging powerful. The whole Nineveh turn upside down. Turn their life, repented, and turn it to God. Ibig sabihin po ng repentance, true repentance is change your mind deeply and change you completely. Ibig sabihin po ng repentance ay hindi lang sinabing, sorry Lord, magbabago na ako. Kundi nakikita sa actions, nakikita sa mga character natin. Meron kang integrity, meron kang right ethics. Amen? Meron kang mga pinapakita na alam mo, hindi sa'yo galing. Na tanging sa Diyos lang. Dahil binabago ka ng Panginoon, dahil inalaw mo na baguhin ka ng Panginoon. So, every chances na binibigay ng Lord sa atin, there's an act need to be. Meron pong kaakibat po na aksyon na kailangan nating gawin. Amen? It's no longer about what I want, but it's about what God wants in my life. So today, Lord, we lay down our wants, our desire. Ikaw po ang masusunod. We surrender to you alone, O God. Lahat ng plano mo will be done in our lives. Kung ang plano namin ay hindi para sa iyo, Panginoon, alisin mo. At hayaan mo na ang plano mo lagi ang masusunod sa bawat isa sa amin. So ano po yung naging response ng Panginoon sa repentance ng ginawa ng mga Ninevites? Sabi po sa chapter 10 ng Jonah 3, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them to destruction. He had threatened them. Nakita ng Diyos na totoong nagsisi sila. Ano yung mga kailangan mong isurrender kay Lord ngayon? Ano yung hadlang para magpatuloy? Maybe gagamitin ka sa simpleng 8 salita lamang. Pero yung 8 salita na yon, yung simpleng pag-show up mo today, yung simpleng pagiging instrumento mo, or yung even simpleng pag-share ng mensaheng ito, it gives hope. It gives encouragement to people na wala ng hope, na hopeless na nakikita na nila na nasa dulo na sila ng hangganan ng buhay nila. Hayaan mong maging instrumento ka uli ng Panginoon. And God is giving you another chance, a second chance, para maging vessels ka ng kabutihan ng Lord. Huwag kang maging madamot sa pagbabahagi ng gospel ni Jesus. No?
Sa mga nanonood po online, hindi po hadlang na wala kayo dito sa loob ng simbahan. Yung simpleng pag-tag ninyo ng mga taong nanonood or gusto nyo makapanood nito, simpleng pag-comment, simpleng pag-share, simpleng kumbaga pag-send ng link sa mga taong gusto nyo makapakinig, ay pamamagitan na rin po ng pagbabahagi sa kanila ng salita. Na hindi lang tayo yung may encourage, but nagiging instrumento tayo to encourage those people who feel hopeless. So before we end, I have this 2 questions to everyone right now. Where is God calling you to be again? Ano yung mga bagay na kailangan mo uli sumunod kay Lord? Whatever it takes, Lord, kahit anong mangyari, kahit na kailangan kong umalis sa comfort zone ko, ano yung week na to kailangan mong i-deal yun kay Lord? Second, what area of my life do I need to repent and return to God? Ano yung kailangan natin isuko uli sa Panginoon? So that we can see the great purpose of the Lord in our lives. So church, don't wait. God is not done with you yet. God is giving you another chance. So hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon, ngayon na, at ngayon din. Amen? Can we all stand up? Hindi mo kailangan maging malakas muna. Hindi mo kailangan maging equip muna sa mata ng iba. Ako po yung natutuwa sa mga proctors ng I2I. Isa lumalabas sa bibig nila na hindi lang po sila nagagamit ng Panginoon na maging instrumento para magturo, kundi sila mismo ay natututo. Huwag mo pong ipagdamot. Kung proctors ka ngayon, or naging proctors ka dati, sana hindi lang sa batch Exodus. Hindi siya pag batch, tigil na ako. Kasi if you decide na gamitin ka ng Panginoon, hindi mo naman kailangan maging madami. Isang kaluluwa, 2 kaluluwa na tinuturuan mo, na kahit puyat ka, kahit pagod ka, mag-proctors ka. Sabi nga natin, ang I2I ay hindi paramihan ng estudyante. Our victory ay dumami ang proctors. Kaya sa mga nag-proctors ng pilot batch, batch Genesis, and batch Exodus, I challenge you guys. Dapat hanggang batch Revelation tayo. Huwag mo nang ipagmamaya. Kasi yung simpleng buhay na meron ka, yung 1 oras, 45 minutes, 1 oras na nilalaan mo, hindi mo alam kung ilang buhay ang nagsusumusuko sa Panginoon. And praise God, this coming Sunday, we will be baptizing how many souls? 15? 10 new souls. Pwede ba palakpakan natin ng Panginoon? No? Kaya sana po ay maging parte tayo ng ating I2I. Maging part din po tayo, open na po tayo, papasok na po tayo sa growth track natin. Sa mga ELC natin, sa empowering leadership class natin na magtatapos. Good job guys, palakpakan niyo ang Panginoon. Patuloy tayong magsik, patuloy tayong magpalago, patuloy nating ibabad yung sarili natin na makilala pa kung sino ang Diyos sa buhay natin. Be part of our markup group also. Markado ka ng Panginoon. So hindi mo matatago yung stain ng goodness ng Lord na nasa iyo. And the more you hide it, the more na maghihirap ka. Alam niyo yung taong may stain sa damit, spaghetti man yan, anumang sauce man yan, ketchup man yan, minsan magsusuot ka ng ibang mas makapal na damit para matabunan, amen? So kahit nasa mainit ka ngayon, kailangan mo magtiis. Kasi kinakahiya mo eh. Pero if you have the stain of God, the goodness of God, the grace of God, the mercy of God, hindi mo ikakahiya yan.
Itong dumi na to, grace ng Lord yan. At hayaan mo ang taong makakita niyan. So be part of our marker group. Amen? Pwede ba nating lapitan ng Panginoon sa mga oras na to? Taas natin ang ating kamay. Samahan niyo po kung manalangin. Lord, we thank you, O God, for reminding us, O God, for our purpose, for our calling, O God. And thank you, O God, for giving us a second chance. Hindi po madali, Panginoon, dahil napapagod, nananawa, nangihina kami. And we got familiarized, O God, sa mga ginagawa namin sa loob ng simbahan, sa loob ng ministry, O God. But remind us every day, O God, na hindi to about sa traditions, O God. Hindi to about sa repetitive na ginagawa namin, Panginoon. But it's about how you use us every day. Hindi lang Sunday, hindi lang every midweek, hindi lang every ELC, O God, but every day of our lives, O God, remind us that you send us to specific people, to our school, to our workplace, to our home, O God, na magamit mo, na maibahagi ang salita mo, na magkaroon ng liwanag, Panginoon, sa mga lugar na pagdadalan mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na sa pagkakataon na to, Lord God, hindi na po kami magdadahilan pa. Hindi na po kami mangangatwiran pa. Kundi kung ano man ang iutos mo, Lord, give us courage. We will do it right now. We will do it right now. Ang panalangin lang namin, Panginoon, dalhin mo lang kami lagi kung nasa ng presensya mo. Sa mga tao man, sa mga lugar man, lagi mo kaming protektahan. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na mag-umapaw ka sa puso namin na ang aming napakinggan ngayon ay hindi lang po maging binhi sa aming puso, bagkus mag-umapaw to sa aming buhay para po makarating sa mga tao na nakakasama namin, na mabahagian namin sila ng kabutihan mo, Panginoon. Handa po kami, gamitin mo kami, Panginoon, at susunod agad kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.